Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte tila nanganganib pinabibitiw sa pwesto. So, kumusta mga kanoisy? So, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayon ay manonood na naman tayo. Ang video ito ay mula kay Pinas News Insider. So, sobrang nakaka-curious din to kasi yung thumbnail niya is VP Sara umami na, ginulat ang lahat, nag-resign na? Question mark. Tapos yung title nito ay kakapasok lang, Diyos ko po, President Marcos umalarma. Di makapaniwala sa nangyari kay VP Sara Duterte resign. So ayun, since free time naman natin ay syempre panonoorin natin itong mga nangyayari ngayon sa politika ng Pilipinas. So yun, samahan niyo ako at yun, panoorin lang natin to as a Filipino, di ba? Kailangan nating maging updated sa mga ganito. So yun, bago natin simulan ay syempre wag niyong kalimutang i-subscribe yan, Pinas News Insider. Sobrang aangas ng mga contentan yan. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, syempre huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Noisy Spectator. So ayun, di na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title, kakapasok lang, Diyos ko po, President Marcos umalarma, di makapaniwala sa nangyari kay VP Sara Duterte resign. Start. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte tila nanganganib pinabibitiw sa pwesto. Pero bago ang lahat, kung bago Grabe talaga yung matunog talaga yung pinabibitiw, no? Pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang mga dating senador at political analyst nanawagan sa pagbibitiw ni Sara Duterte bilang grabe senador at saka political analyst. So nagtutulong-tulong talaga sila, men. DepEd Secretary. Sa isang post ng dating senador na si Antonio Trillanes sa kanyang social media account, kwinestyon nito kung bakit nananatili pa rin bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte. Nagtabi pa talaga si Drilon, si Risa Hontiveros ba yan? Tapos si Trillanes. Ako po. Matapos aniyang nangyaring kaguluhan kung saan minura at inunsulto ng tatay at mga kapatid ni Vice President si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun pa sa post nito, pagkatapos ng kaguluhan ng linggo, minura at inunsulto na ng tatay at mga grabe, no? Kapituko ka pa rin as a DepEd Secretary, Trillanes. Pagkatapos ng kaguluhan ng linggo, minura at inunsulto na ng tatay at mga kapatid mo, tapos kapituko ka pa rin as DepEd Secretary. Konting hiya naman, mag-resign ka na as DepEd Secretary, please. Mabasa sa expose ni Sonny Trillanes the 4th, karong Martes, Enero 30. So ayun, G na G talaga sila, men. Like, pinangungunahan nila. Siguro related pa rin ito doon sa namamangka sa dalawang ilog. Yun yung binabato nila kay VP Sara. Kapatid mo, tapos kapituko ka pa rin sa DepEd Secretary. Konting hiya naman, mag-resign ka na as DepEd Secretary, please. Unquote. Sinabi rin ng ilang mga yung di maganda yung mo pero nakikiplease ka. Like, yun? Natawa ako doon sa please posisyon na nakakabahala umano dahil sa estado ng relasyon na magkabilang panig at baka makaapekto ito sa relasyon ng Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Ngunit hindi nga nakaapekto, di ba? Kaya nga hindi nagbitiw. Tapos yan, pinagbibitiw niyo. Malamang kung bibitiw yan, dyan na makakaapekto, di ba? Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nirerespeto niya ang pananaw ng kanyang ama at kapatid, balit may paglilinaw ito. Katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi na kailangan na sumang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Kaya nga, ibig sabihin niya dyan na di porket tatay o kapatid niya yung nagsasalita dyan ay doon na siya papanig, di ba? Ang ni VP Sara dito ay kung ano yung gusto niya, di ba? So yun, dahil nga Vice President siya at gusto niyang maglingkod ng mabuti dito sa Pilipinas, yun, mas pinili niya na lang na di na umano sa mga eksena na ganito, di ba? So, di niya kailangang mamili, kumbaga. Kasi nailuklok siya sa pwesto as a Vice President. So, out yung family matters niya dyan.
Bigyang diin din ni Vice President Sara Duterte na uunahin raw niya ang katapatan sa paglilingkod sa Diba? bayan bilang DepEd Secretary at pangalawang Pangulo at isusulong raw niya ang pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan at pagkakamit ng tunay na kapayapaan para sa buong Pilipinas. At Naku po, yung critics ni VP Sara nito, mas lalong may stress kasi nga sa kabila ng binabato nila like ganyan, mag-resign ka na or magbitiw ka na. Kasi magagamit yan as kasiraan sa kanya this coming election kung sakaling tatakbo siyang president, di ba? So ayun, since matibay talaga yung paninindigan ni VP Sara kung sakaling hindi talaga siya magbibitiw, di ba? At tatapusin niya talaga ng maayos yung termino niya. Hindi ang tingin ng tao sa kanya next election, hindi okay. Iboto natin to kasi hindi basta-basta sumuko or hindi basta-bastang sumusuko, di ba? Parang ganun lang din yun. Ewan ko kung nag-gets niyo yung para kayo dyan. kabila ng kanilang kaliwat ng paninira, patuloy pa rin silang sinasampal ng katotohanan dahil kahit anong bato nila kay Vice President Sara Duterte ay tatayo at tatayo pa rin ito sa sarili nitong paa. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social Yun. media. At ayon pa sa kanila, naku naman, hindi talaga mawala ang mga kontrabida basta't may Yun. bida. Sinisiraan lang nila si VP Sara. Wala namang magandang mangyayari sa mga taong inggit dahil hanggang dyan lang sila sa ibaba at kailanman ay hindi magiging bida. Trillanes at oposisyon, inggit lang kayo dahil kahit anong gawin nyong paninira ay mas lalo nyong tinataas ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara at PBBM. Sabi ko na nga ba, diba? So parang ganun lang din yun. Yan din kasi yung nangyayari nung time ng election na sinisiraan nila si President Marcos pero at the end si PBBM pa rin talaga yung pinili ng taong bayan, di ba? So parang mauulit lang din yon yung nangyayari ngayon kay VP Sara. Akala nila itong mga isyung ito maaari itong makasira sa kanya this coming election o kung if ever man natatakbo siya as president. Pero yun, medyo tayo dyan, tagilid tayo dyan, kasi iba yung karakas ng mga Duterte, men. Nakababahala naman ang gobyerno natin. Maraming mga oposisyon ang pilit sinisira ang unit team. At ayaw yata ang pagunlad ng bansang Pilipinas dahil silang nagsisimula ng gulo sa gobyerno. Bakit hindi na lang tumulong? Hindi puros batikos, wala namang napatunayan. Yun lang din, di din natin yan kasi yan din yung nila, stand nila dyan. So kahit anong gawin ng administrasyong Duterte at Marcos or whatsoever, kung yung opposition nila ay ayaw talaga sa kanila, kahit na gumawa sila ng mabuti, hindi nila yon titingnan. Yung mali talaga yung titingnan nila. Parang ganyan lang din yan, di ba? Yung mga taong hindi nakakaintindi ng sitwasyon at dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga ito, ang bilis talaga nilang mag-judge ng tao. Hindi lahat ilalatag ng gobyerno sa tao dahil maraming haharang at tutuligsa dito. Kaya magtiwala na lang tayo sa plano nila dahil sa huli, wala ka ding magagawa kung tutuligsa ka. Tama. So yun lang naman mga ka-noisy, Kayo anong masasabi nyo dun? Dun nga sa plano nila na parang nilalaro lang nila yung pag-resign ni Duterte, ni VP Sara. Comment down below. Kasi para sa akin, parang malabo na mag-succeed sila guys na patalsikin or pa-resignin ng kusa si VP Sara, Kahit nasabihin pa nila na, uy, nung ginagawa mo dyan, magbigay ka naman ng konting hiya. Kita mo naman, di ba, na inaano na nga ng tatay at ng kapatid mo yung pangulo mo. Bakit nakikipagplastikan ka pa dyan or whatsoever, nakikipag-anuhan ka pa. So yun yung balak talaga nila kasi ginagawa lang nila yan para kung sakaling nga na magbitiw si VP Sara, mapapatunayan nila na wala pala itong klase, wala pala ito si VP Sara, madali lang mauga ng konting kritisismo, di ba? Yun yung parang gusto nilang iparating. Kasi isipin nyo guys, kung sakaling magbitiw si VP Sara ngayong as a VP, ano sa tingin nyo yung iisipin ng mga tao dyan? Di ba sasabihin nila na, siguro totoo yung mga pinagagawa niya. Ano ba yan, bumibitiw? Paano pa or deserve pa ba niyang maging pangulo kung ganyan lang din? Paano kapag ihinalal natin yan na pangulo next time tapos ganyan na naman ulit yung ng mga tao sa kanya, magbibitiw na naman yan. Di wag na lang natin iboto yan. So something like that, diba? So yun lang, malas lang nila kasi itong si VP Sara ay may katalinuhan din talaga or madiskarte din talaga. Kasi yun nga, pinaliwanag niya din na kahit ganun taman yung insights ng ama at ng kapatid niya ay yun, buo pa rin talaga yung niya about dun sa pagiging vice president niya, di ba? So
Yun lang. Yun lang yung magpapakamot sa ulo ng mga critic ni VP Sara, di ba? So yun lang naman. Kayo anong masasabi nyo dito? Open tayo sa lahat ng comment dyan. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos yun, maraming salamat Pinas News Insider sa bago na namang update about nga dito sa kakapasok lang, Diyos ko po, President Marcos umalarma. Di makapaniwala sa nangyari kay VP Sara Duterte resign. So yun, at tibay din talaga itong si VP Sara. So yan lang naman, bisitahin nyo yan Pinas News Insider. Tapos yun, kung trip nyo nga ng mga ganitong reaction video, subscribe nyo na rin yung channel natin. Tapos yun, kita-kits sa susunod nating video. Nice Spectator is out.